Gabi. Malamig, nakaupo ka sa dilim. Ang tanging liwanag ay mula sa screen ng iyong telepono. Hinihintay mo ang reply niya. Ilang oras na ang nakalipas. Bawat minuto, parang isang patak ng lason na pumapatay sa iyong pag-asa. Ginawa mo ang lahat. Sinagot mo agad ang mga tawag. Kinansela mo ang mga plano para sa kanya. Ibinigay mo ang buong oras mo, pero imbes na mapalapit, lalo siyang lumayo. Ang dating matamis na pagtingin, ngayon ay puno ng inip at pagkairita. Nagtataka ka. Diba ito ang gusto nila? Isang lalaking laging nandyan? Isang lalaking sigurado? Handa ka na ba sa katotohanan? Ang sagot ay hindi simple. At tiyak na hindi ito komportable. Ito ay hindi aksidente. Ito ay sikolohiya. Ang madilim at primal na sayaw ng atraksyon. Unang prinsipyo, ang paradox ng halaga. Kung ang isang bagay ay laging nandyan, nawawalan ito ng perceived value. Isipin mo ang ginto. Mahalaga ito dahil mahirap hanapin. Limitado. Ganon din ang atensyon at oras mo. Kapag binibigay mo ito na parang walang katapusan, ang mensahe mo ay, wala itong halaga. Marami ako nito. At ang kasunod na tanong sa isip niya ay, bakit marami siyang oras? Wala ba siyang sariling buhay? Hindi kanya nakikita bilang isang taong may pangarap, may misyon, may sariling mundo. Nakikita kanya bilang isang waiting room. Isang lugar na pupuntahan kapag wala siyang ibang magawa. Masakit. Pero ito ang sikolohiya ng kakulangan o scarcity principle. We value what we might lose. Ikalawang prinsipyo, ang pagkawala ng misteryo. Ang tao ay likas na mausisa. Gusto natin ng puzzle na kailangang buuin. Kapag sa simula pa lang ay inilatag mo na ang lahat ng baraha mo, lahat ng kwento mo, lahat ng kahinaan mo, anong pa ang aalamin niya? Ang prediksyon ay kaaway ng atraksyon. Ang pagiging available mo ay nagiging predictable. Alam niyang anuman ang oras, anuman ang araw, isang text mo lang siya at nandyan ka. Nawawala ang tensyon. Nawawala ang pag-iisip na, ano kaya ang ginagawa niya ngayon? Nawawala ang chase. At sa subconscious level, ang chase, ang thrill of the hunt, ay isang makapangyarihang driver ng atraksyon. Ikatlong prinsipyo, ang balanse ng kapangyarihan. Ang relasyon sa umpisa ay isang negosasyon ng value. Kapag masyado kang available, isinusuko mo ang iyong kapangyarihan, ang iyong leverage. Nagpapahiwatig ito ng neediness. At ang neediness ay ang kabaligtaran ng atraksyon. Ito ay nagpapahiwatig ng kahinaan. Ang babae, sa biolohikal na antas, ay naghahanap ng lakas. Isang pagiging available mo ay na-interpret bilang kawalan ng mga pagpipilian. At kung wala kang ibang options, bakit siya pipiliin ka? Ito ang kwento ni Marco, isang graphic artist. Mabait, matalino, at laging nandyan para kay Clara. Kapag nag-text si Clara, binibitawan ni Marco ang lahat. Ang kanyang trabaho, ang kanyang passion, para lang makareply agad. Kung gusto ni Clara ng kausap sa hating gabi, gising si Marco. Kung kailangan niya ng kasama sa bala niya, ito ang patunay ng pagmamahal. Ngunit para kay Clara, ito ay nagiging suffocating. Wala na siyang espasyo para ma-miss si Marco. Paano niya hahanapin ang isang taong hindi naman nawawala? Isang araw, nakilala ni Clara si Julian, isang musikero, mailap,
misteryoso. Hindi laging nagre-reply si Julian. Minsan, inaabot ng isang araw, may sarili siyang mundo, ang musika. Hindi siya available. Ang kanyang atensyon ay kailangang i-earn, kailangang paghirapan. At para kay Clara, ito ang naging hamon. Ito ang naging exciting. Ito ang hinanap niya. Nagsimulang lumayo si Clara kay Marco. Ang mga reply niya ay naging isa-isang salita hanggang sa tuluyang nawala. Naiwan si Marco, wasak. Hawak ang isang pag-ibig na ibinigay niya ng buo, ngunit tinanggihan. Ano ang pagkakamali ni Marco? Ang pagiging mabait? Hindi. Ang pagkakamali niya ay ang paglimot sa sarili. Ginawa niyang sentro ng kanyang mundo si Clara. Ang kanyang araw ay umikot sa kung kailan ito magre-reply. Ang kanyang halaga ay nakadepende sa atensyon nito. Hindi siya ang bayani sa sarili niyang kwento. Naging side character siya sa kwento ng iba. Ito ang pagbubunyag. Ang solusyon ay hindi ang maging masama o manloko. Hindi iyon. Ang solusyon ay ang pagbuo ng isang buhay na sobrang ganda, sobrang puno, na ang pagbibigay mo ng oras ay nagiging isang pribilehiyo para sa iba. Magkaroon ka ng misyon, isang bagay na mas malaki pa sa kahit anong relasyon, ang iyong sining, ang iyong karera, ang iyong katawan. Punuin mo ang iyong kalendaryo, hindi para magpanggap na busy, kundi dahil busy ka talagang maging isang kahanga-hangang tao. Kapag nag-text siya, huwag kang magmadali. Tapusin mo muna ang ginagawa mo. Ang mundo mo ay hindi dapat huminto para sa kanya. Ang atensyon mo ay dapat parang isang ilog na may sariling agos. Pwede siyang uminom dito, pero hindi niya pwedeng baguhin ang direksyon nito. Ito ang magpapabago ng lahat. Ang iyong scarcity, ang iyong misteryo. Magugulat ka. Ang babaeng dati ay lumalayo. Siya ngayon ang mag-iisip. Ano kaya ang ginagawa niya? Siya ngayon ang mag-a-adjust sa mundo mo, hindi ikaw sa kanya. Ang atraksyon ay hindi tungkol sa pagbibigay ng lahat. Ito ay tungkol sa pagkakaroon ng isang lahat na kahanga-hanga na gusto niyang maging parte. Kaya sa susunod na mag-aalangan kang mag-reply agad, tandaan mo ito. Hindi ka nagiging masama. Nagiging mahalaga ka. I-prioritize mo ang iyong misyon. Dahil sa huli, ang lalaking may sariling kaharian ang hinahanap ng isang reyna. Hindi ang alipin na nag-aabang sa tarangkahan.